pa natin mga kababayan ang pagpunta ni PRRD at ni VP Sara kahapon sa Hong Kong. Ang Hong Kong po kasi ay kilalang balwarte. Napakaraming Pilipino dyan aside from California or US and even US, the whole United States. Napakaraming Pinoy na nagtatrabaho sa Hong Kong. Diba? Malapit, madaling umuwi, 3 oras lang. Walang visa, 'di ba? Tsaka gusto rin naman ng mga incheck na ang kanilang empleyado ay mga Pilipino, malinis sa katawan, marunong magsalita ng wikang Ingles, kung ikaw ay kasambahay, tapos may naalagaan kang bata, hindi ka lang tagalinis ng bahay, hindi ka lang yaya, tutor ka pa ng mga bata. So, nakakatipid ang mga incheck kung ang kukunin nilang kasambahay ay Pilipino, masayahin, malinis sa bahay, malinis sa katawan. Napakaraming edge natin kumpara sa ibang lahi na nagtatrabaho, no? Dahil maganda ang ating pag-uugali bilang Pilipino. Napakalaki nga ng potential mga kababayan tayo ay umunlad kung tutuusin eh. 'Di ba? Ang bansa natin hindi hamak na saktong init sa Pilipinas, okay? Hindi sobrang mainit, hindi sobrang malamig. So perfect nga actually yung pati ang kulay natin, 'di ba? Nung lumikha ng tao ang poong may kapal, ang balat natin ay perfect, no? Hindi hilaw ang pagkakaluto, hindi sunog, talagang perfect lang. Kulay brown, kayo mangging kaligatan, sabi niya. So, napakalaki ng potential ng mga Pilipino na umunlad bukod sa maganda ang ating pag-uugali, di ba? Maganda rin ang ating bansa, natural na maganda, konting linis lang, bawasan lang ang polusyon, alisin lang ang mga kurakot, pak na pak. Ang pangarap ko nga mga kababayan ay one day, and sana ganun ang mangyari, no? Na sana mga Pilipino mag-a-abroad na lang para magliwaliw. Okay, katulad ng ginagawa ko. 'Di ba, mamasyal, matutunan lang yung kultura ng ibang bansa, matikman ang kanilang pagkain, 'di ba, maranasan ang makasalamuha ang ibang lahi, 'di ba, makita ang ganda ng ibang bansa, okay na yun. May matutunan tayong konti, okay na yun. Pero sabihin mo na iiwanan mo ang pamilya mo diyan sa Pilipinas at maghahanap ka ng mapagtatrabahuhan na mas malaki ang sweldo kasi ang Pilipinas ay kulang na kulang sa trabaho, ang liit pa ng sweldo, ang hirap, ang saklap, no? Nakasalalay lang na din po kasi yan, hindi sa mga Pilipino, kundi sa mga iniuupo natin sa pwesto, okay? Kung sila ay magtatrabaho para paunlarin ang buhay natin at maging matahimik ang ating pamumuhay at maunlad, nakasalalay po sa kanila yan. Kasi although nakasalalay sa ating mga kamay, sa pagboto natin, sa pagkukulay natin ng mga pangalan ng mga lintik na yan sa pagdating ng eleksyon, dinadaya at posibleng dayain ang paparating na eleksyon. At ito nga po, inaakusahan nila ang pamilyang Duterte na bumibili ng boto. Would you believe that? Ang pumunta daw dyan sa Hong Kong, mga kababayan, or ang umattend raw, alam niyo, sari-sari na yung paninira nila, no? Yung umattend daw kahapon sa rally dyan ng KOJC sa Hong Kong, sa Wan Chai, ay Southern Stadium, ay binayaran daw ng pera ng mga Duterte. May allegations ng vote buying. Ha? OFW pa ang bibili ng boto? Bakit ang tingin ng mga lintik na ito sa mga OFWs, patay gutom? Hello sa mga nasa Hong Kong, ang alam ko po kasi na sweldo kapag dyan ka nagtrabaho sa Hong Kong, umaabot yata ng 30,000 pesos. Baka yun ang pinakamababa. Kung ano ka lang, no, household help or yeah, kasambahay, 30,000. Eh sa Pilipinas, kung magtatrabaho ka bilang katulong ay 5K lang. Minsan mas mababa pa nga sa 5,000. Tapos bibili ng boto ng mga OFW. Paano? Eh, bakit pa OFW ang tututukan? Eh, mas mapera ang OFW kaysa sa mga nasa Pilipinas. Kung bibili ng boto ang mga Duterte, ang pamilyang Duterte at ang kanilang mga senatoriables, eh di dapat sa Pilipinas na sila mamili. Ba't sa Hong Kong pa? Anong sabi ng article dito? Umano'y vote buying sa isinagawang campaign rally sa Hong Kong pinaiimbestigahan. George Garcia. Uh, pinaiimbestigahan na umano ng Commission on Elections ang ulat
Umano na naman ng vote buying na nangyari sa pinakahuling campaign rally na ginanap sa Hong Kong. Nakarating sa poll body or sa COMELEC ang report mula sa mga kumakalat na impormasyon mula sa social media. Redundant kung magsulat ito. Mula na naman. Mula sa mga kumakalat na impormasyon mula sa social media kung saan mayroong kapalit na halaga ang pagboto sa buong senatorial. What? Buong senatorial slate na nangangampanya roon. Yan po ay kinakailangang i-verify ng mabuti sapagkat marami at sapagkat mahirap at baka tayo ay makuryente. Baka may fake news, napakahirap ng misinformation at disinformation sa kasalukuyan, samantalang hindi pa umano maituturing na ebidensya ng COMELEC ang mga nagkalat na information. Yun naman pala eh. Di ba yung mga ensaymada vloggers, magaling magpakalat yan ng fake news. Sila naman talagang fake news, mga ensaymada, yung mga lilista nga, pati yung mga pinklawan, karamihan. Hindi ko nila lahat, pero karamihan. Nakikipag-ugnayan na umunang ahensya sa konsulado ng Hong Kong para makuha ng ibang detalye. Iimbestigahan daw nila. Para daw iboto or i-vote straight yung 10 kasi napasali na si Doc Eric Mata sa 9 senatorial candidates ng PDP. Para daw mag-vote straight, ang mga nasa Hong Kong ay binayaran di umano. Ito naman COMELEC, may kumalat lang sa social media. Parang gusto lang nilang siraan kasi trending kahapon eh, right? Nag-iyakan ng mga OFWs. Iba po kasi ang iba yung tawag dyan, iba yung impact ni Pangulong Duterte sa mga OFWs, right? Naramdaman ng mga kababayan nating Pilipino, hindi pa man nagsasalita ang Pangulo, na alam nila na mahal sila ng dating Pangulo. Dahil ang sinasabi nga ni Pangulong Duterte, binanggit yata niya kahapon, gusto ko one day uuwi kayo sa atin. Walang politikong masyadong nagsasabi niyan noon, no? Kundi si PRRD lang. Gusto ko one day uuwi kayo sa Pilipinas. Hindi nyo na kailangang lumayo sa inyong mga mahal sa buhay. At malungkot ng husto, diba? Tapos ang mga anak nyo natututo ng bisyo, lalo na ng droga, lalo pa ngayon. Ngiwi. Isumpa ka sana ng mga may sula ang dila. No? Karmahin ka sana ng malala. Kasi dahil sa paghirap ng buhay sa Pilipinas, ang dami ko pong kakilala na nag-abroad, okay? Umalis ng Pilipinas, naghanap na lang ng hanap buhay sa labas dahil nga palaki ng palaki yung gastusin, pamahal ng pamahal ang bilihin, hindi na kaya na isang magulang lang ang naghahanap buhay. Halimbawa, tatay. Yung nanay umalis, nag-abroad. Yung mga anak na naiwan, natututong magbisyo. Napabarkada, wala ang nanay eh. Ano ang kasabihan? Ang tahanang walang ilaw ay madilim. Right? Nanay ang ilaw ng tahanan. At kapag wala ang nanay, madilim ang bahay. Kapag wala ang haligi ng tahanan, pwedeng bumigay ang bahay. Right? Tatay being the pillar of household or something. Kung wala ang haligi ng tahanan, baka bumigay ang bahay. Mahina ang pundasyon. Madilim ang tahanan pag wala ang ina or wala ang parehong magulang. Delikado ang mga anak. Ihabilin mo man yan sa mga tiyo-tiya, lolo't lola. Ay kung natututong bumarkada, baka eventually mayaya pa sa paggamit ng droga. Kaya pabagsak na naman ang Pilipinas dahil sa inutil na presidente. Pag-usapan natin yan yung konti, pati ang NAIA, may nagbabalik ang tanimbala. Lahat ng katarantaduhan, lahat ng kasamaan nagbabalik mas malala pa sa panahon ni Noy Noy dahil sa pagiging inutil ng niwi yung presidente dyan sa Pilipinas. Tapos inaakusan, feeling ko may element of inggit, right? Na, may vote buying daw dyan sa sa Hong Kong. Para daw iboto yung, my God, ang mga Duterte pang papayag na ganyan ang mangyari. Pagpalagayin nyo na lang mga tat kuya ha. Halimbawa lang, may isang senatorial ball. Halimbawa man, worst case scenario, may isang senatorial ball si PRRD
o isa sa mga tumatakbo doon sa 10 candidate na kasama nila sa Hong Kong, may isang nag-attempt na ano, "Uy, eto ang ano, kano ba, $100 o ito ang 100 Hong Kong, Diyos ko ang liit naman noon mga kababayan, ₱800 lang yata yun. Pagpalagay mo $200 o ito ang $200 isama mo ako sa line-up ha, wag mong kalilimutan ang pangalan ko ha." Oh. Eh, 'pag nalaman ni PRRD baka sipain niya yun, right? Hindi puwede ang monkey business kapag nasa Duterte slate ka. So you think may mag-a-attempt na isang loko-lokong senatorial candidate na mang-bribe ng OFW? OFW pa ang iba-bribe? Eh, baka naninira lang 'tong ano, itong mga ensaymada vloggers. Alam niyo yung mga ensaymada mahilig sila mag-post ng ayun nga, kaya nga raw pumunta ng Hong Kong, 'di ba? Para tumakas daw, may warrant of arrest. Yun pala, may event pala sa Hong Kong, si VP Sara at si PRRD. Sasabihin nila nagtatago. Oh, tas iimbestigahan daw vote buying. Lahat na lang hahanapan nila kahit katiting na baho or issue ang mga Duterte para huwag lang bumango ang pangalan. Kasi kahapon, pinagkaguluhan naman talaga ang mag-ama sa Hong Kong. Siyempre, nandun na yung, di ba, miss na mga Pilipino ang bansa natin. Kapag dinalaw sila sa, Diyos ko, mga Tulfo nga, pinagkaguluhan din. Pinagkaguluhan nga ba sa Hong Kong? Parang hindi naman. Pero si PRRD, di ba, love na love ng karamihan sa mga OFWs. Yan, kaya naman nung pumunta ang Pangulo at day off naman nila, sinadya nilang i-meet kahit na hindi nila makita, no, na makadaupang palad, makawayan man lang doon sa bintana, sumilit naman si PRRD, dagsa ang mga Pilipino. So gawa sila ngayon ng issue na di umano'y nagbayad ang mga politiko kahapon para mag-vote straight daw sa PDP laban. Ang sabi nga pala ni Sir Jason sa mga kababayan, dapat daw ang investigahan yung congresswoman sa Batangas, yung kamukha ni Dilima. Kasi nakuna ng video yun, mga kababayan. Shinare ng EDSA Friday group, right? Nakuna ng video yung congresswoman na taga Batangas na kamukha ni Dilima, yung kapal-kapal ng makeup, kapal ng labi. Sa akin bagay, sa kanya hindi. Namimigay ng pera at hinahawakan niya ang ulo pagkabili ng akala mo siya nagbibigay ng basbas, akala mo Santo Papa yung lente. Kababayan ko pa naman, baka ako'y pagurgur. My God! Binabasbasan niya yung pag-abot ng pera, binabasbas. Ano ka, Santa Kaining? Santa! Santissima! Ano yun? Yun ang tanungin mo. George Garcia, bakit nagbibigay ng ano, ayuda raw yun? 'Di ba? Nagbibigay ng pera and then sabay hawak sa ulo nung binigyan at para bagang kinaaawaan ng isang santa ang naabutan ng pera, nabigyan pa ng basbas. May video. Tapos itong si George Garcia, ay talaga ba? May ganong eksena? O, pwes, investigahan natin. Ay talaga ba? May ganong pambabribe sa mga OFWs ng Hong Kong. My God! OFWs pang bibili ng boto. My God! Eh sigurado namang solid Duterte ang mga OFW. Tama ba mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.